us tonight is Santa Fe, Cebu former Mayor Jose B. Esgana, CPA, an honoree of the Peace Diplomacy Award on Law and Order and the Peace Diplomacy Award on Economy under the First Philippine Diplomacy Awards 2019 commissioned by the International Peace Diplomacy Corps. Good evening, Mayor Joe. Good evening, Doc Ray. Okay, what were your greatest accomplishments as the former mayor of Santa Fe, Cebu? Well, as a former mayor, maybe pwede ko rin mapagsabihin ko rin yung mga accomplishment ko. No? First, sa tourism natin. No? Sa tourism in 2018, recipient tayo ng recognition and award na naging top 3 ang Santa Fe as tourist destination sa Region 7 sa kabuuan ng Central Visayas. So natutuwa tayo dyan na ang bayan ko ay naging kasama sa top 3. And then sa tourism pa rin na nandoon ang support ng mga fisher folks and farmers natin na awarded din tayo doon sa organic farming na nagsusupport doon sa restaurants na mga sabihin natin mga kabilang sa mga tourism establishment na nandyan like sa restaurants at sa iba pa. So and then sa TESDA training natin naging na-recognize din tayo o na-awardan din tayo kasi sa top kami ang number 1 sa buong province of Cebu na ang mga nakatapos sa TESDA training ay 100% na nakapasok ng trabaho. Yung iba nga nasa abroad, no? Kasi ang ginagawa natin like sa massage, sa mga food handler, housekeeping. So doon lang sa mga tao na na-train ay imbes na ang mga tourism establishment natin mag-hire pa sila ng mga workers outside sa Santa Fe or outside sa Bantayan Island, ay doon na mismo ang mga constituents natin ay sila ang naging priority na makapasok ng trabaho. Basta sila ay may certification kami from the TESDA. And then of course ang ating tourism pa rin na in-encourage natin. Wala tayong ginagawang pag may mag-put up ng business related sa ating tourism industry ay pinapapunta pa sa opisina natin. No. Lahat sila ay as long as na-process nila ang kanilang mga requirements. Yung iba nga hindi ko na nakilala. So from 20 establishments ay nagiging 200 plus establishments during my time. So sa local source revenue naman, naging times 3 o 300% ang increase ng aming local source revenue. No? Kasi nung pag-upo ko ay less than 5 million ang aming local source revenue at nang natapos ang term ay nasa 20 plus million na. So with that, a 4th class municipality ay masasabi kong maganda naman ang nangyayari dahil doon sa ating tourism establishment. So ang ating mga economic enterprises, of course ang ating public market na-improve natin at saka in-encourage natin ang lahat na sa mga local na sa mga barangay mismo ay in-encourage natin na magkaroon sila ng mga economic enterprises nila. And then nag-initiate tayo ng magkaroon ng auxiliary army like within Bantayan Island. So sa 3 municipality, ako talaga ang nagpo-push, no? Kaya nagkaroon po tayo ng recognition and award from the Central Command ng ating Armed Forces of the Philippines na nagsusupport sa mga para sa ating security ng ating region o lalo na sa ating islas ng Bantayan Island. So with that, masasabi ko na
kasama tayo sa pagpo-post ng ano. And then ang pinaka-achievement ko naman sa Post Yolanda, aside from dun sa mga nagawa ng habitat sa housing nila, of course that is permanent housing. Pumili ng lupa ang ating munisipyo para magkaroon ng habitat. At saka doon sa NHA na the first 1,000 units sa buong Cebu na natinamaan ng Yolanda, na tayo ang pinakamalaking housing units na nabigay first, kasi maximum 1,000 units, and then nasundan pa ng 1,305 units ang ating National Housing Project na nandun sila ngayon. Ay natutuwa tayo na na-enjoy nila and then siyempre patuloy tayo na ang Bantayan Island ay maging one tourism destination, one tourism opportunity, and one discipline. And natutuwa tayo kasi being a certified public accountant, yung governance with transparency ay tinataguyod natin at pinagkatiwala natin sa susunod na mga administrasyon na dapat ay ang bayan namin ay magiging ehemplo ng transparency. So Mayor, I'm curious to know, how would you describe your leadership and public administration in Santa Fe, Cebu? Pag sinabing Mayor Joe, paano ba to naaalala at na masasabi mong ito si Mayor Joe para sa isang mamamayan ng Santa Fe? Yeah, pag sinabing Mayor Joe, ito yung managing leadership or managing by the numbers. Meaning lahat ng mga proyekto na ginagawa, infrastructure o anuman sa ating bayan, either nationally funded project or locally sourced funded, ay nandyan talaga ang managing by the numbers. Meaning every project kailangan titingnan natin ano ang impact niyan sa bayan. Sino-sino ang makikinabang dyan. Ano ang magiging output yan para sa pangkalahatan ng ating bayan. Like for example, sa ating ecological fee na ginawa, at that time maraming opposition na bakit daw pabayarin ating mga bisita. Yan ang isang ehemplo na managing by the numbers, meaning pumapasok ang mga bisita pero nagkakaroon ng cost yan. So ano naman ang cost? Anong kapalit yan? So kailangan may benepisyo. Anong benepisyo natin? So magbayad silang kaunting maliit na amount, 30 pesos lang that time, na para namang magamit natin to maintain the cleanliness at ma-manage natin ang ating solid waste. That is one example of my leadership na gusto ko ay ang output mapaliwanag natin. Hindi yung basta lang gagawa ka lang ng karsada, ano ang patutunguhan yan. So like for example, nagpagawa tayo ng street lights na solar. So kung ano yan sa mga main road ng ating provincial road sa municipality Santa Fe, marami na nagtatanong, bakit may solar lights? Sabi ko, ito na ang patunguhan natin kasi darating ang panahon na hindi na tayo gagamit ng mga kuryente kasi kailangan din natin na medyo malinis ang ating kapaligiran. So on a final note, what can we look forward to your public service commitment? Well, now being a chairman or lead convener ng Citizens Participatory Audit System for Leadership of Exemplary Accounting Discipline to govern resources with official utilization protocols, nanawagan ako na marami pang magboboluntaryo para naman makatulong tayo to inform the public with facts and figures para naman na ang mga government officials and employees ay marunong na silang mag-perform para sa ating bayan. So, meaning proper utilization can be done if many eyes. Question, Mayor Joe, if in case President Bongbong Marcos Jr. is listening with us right now, what are your thoughts when it comes to the national government? How do you think the national government can further enhance or help Santa Fe as a municipality of Cebu?
Well, sa ngayon, ang Santa Fe is part ng Bantayan Island, comprising of 3 municipalities. Kami nandyan ang airport, nandyan po ang seaport. Ang masasabi ko lang po kasi lalo na yung airport namin, talaga namang hindi yan punduhan kami from the national government. No? Pero ang makikita rin namin na we encourage also na kung hindi kaya ng national government, siguro naman na we can invite the private initiative through the PPP. Ang nakikita po namin dito sa lugar namin, Bantayan Island is very remote. We belong to the 4th district. Ang 4th district is 1 city and 8 municipalities. Kasama ang 3 municipalities sa Bantayan Island. So, ang municipality of Bantayan, ang katabi namin ay first class municipality na yan. So, we are looking forward na magiging lone district naman ang Bantayan Island. Kasi para ang mga infrastructure o mga government national project ay makaabot ng tama din sa amin. So, aside from that, sa aming tourism, ang gusto ko is ang Bantayan Island talaga is yun ang dream ko noon pa na isang destinasyon. Hindi lang sasabihin na nandoon lang sa bayan namin, Santa Fe, kasi nandoon ang mga white sand beaches, nandoon ang mga resort, nandoon ang hotels, no? Pero pag nakita natin kabuuan ng Bantayan Island, napakaganda ng potentials ng lugar namin. So ang ganda ng 3 municipality na yan, na ang tourism talaga is really great for us. No? Hindi kami magsasabi na mas malawak o mas malaki kami kaysa Boracay. Pero sa totoo lang, pag ang 3 municipality ay magtutulungan, hindi lang ang Santa Fe, ay sigurado pong mas makakatulong pa tayo sa ating tourism, local tourism at ating foreign visitors. Santa Fe, Cebu former Mayor Jose B. Esgana, thank you for your time. Well appreciated. Thank you so much, Doc Rayron. The Philippines Today. I am Dr. Rayron Del Rosario. Catch us for our next episode only here